Hello guys. Hello class. Ah, Today tuturuan ko kayo para doon sa mga hindi gumagana yung mga websites. So maglalagin muna ako yung account ko dito. Oh, mali. Ah, Password ko dito. Yun. So, meron akong isang account dito na ginawa. Ito siya, no? So, dapat mawala na dito yung nakalagay dati na it is active 72 hours, no? Pag ganun, ibig sabihin active na yung ating website. Pero meron pa tayong mga kailangan i-consider like file manager. So dito na tayo mag-i-edit ng website natin na hindi na sa iba. So wag niyo lang tong burahin, no? Kasi ito yung parang pinaka ano ng init ano no. So dapat naka-upload na rin yung inyong databases. So ang configure natin ngayon is the connection ng database. Kasi malamang yan, kaya siya nag-error, hindi pa naka-configure yung inyong database. Ito, no? So, punta kayo lang kayo sa MySQL database. Make sure na nandun na yung inyong database. Ayan. So, kung mapapansin nyo, meron din tayong username, password. Dito yung database name. Kung mapapansin nyo, may XXX kasi yan yung nilagay nating pangalan. No? Then we have host name and then the port. So, ang pinakailangan lang natin dyan is the host name. Copy nyo lang yan. Ito na siya yun. Paste nyo. Then the username and the password, show nyo lang para makopya nyo siya. Then yung pangalan ng database, ito yung pangalan ng database. Huwag ito po Huwag ito dahil see below nga sabi niya. Ayan. Ito yung mga database natin. Ito yung ginagamit ko na. So tinanggal ko na yung ano dito, yung checking of connections para hindi na mag-display. Alam ko naman na gagana siya. And then save lang natin. So dapat yung website natin is running na siya. So ito siya. Then paste lang natin. Ay, ano pala na yan, naka-index ako, no? Ay, index.php. Sama niya pa rin, no? Para hindi siya mag-input. Ayan. Mapapansin nyo not secured siya kasi wala tayong SSL certificate, no? So, saka na lang natin siguro siya gawin. So, try nyo, dapat gumagana siya yan. Ayan, no? Okay. So, next na gagawin nyo is you need to generate QR code para pagdating doon sa users natin is madali na tayong mag-open ng website. So, para hindi na nila itatype. So, copyahin nyo lang itong URL nyo. Then, paste dito sa ating QR code. Then, uh, kung ano yung name of QR code, maybe, siguro yung mga ano na lang. For example, it's movie, movie website. And then, it's for education. Then, customize and download. So, as you can see, meron na tayong um, URL. Ay, inulit na. Ah, movie website. Pwedeng pangalan nyo, bahala na kayo, no? Kanya siguro sa education. Yan, so meron na siyang um, PNG file. So, pwede kayong, siguro wag na lang tayo maglagay ng designs para pare-pareho tayo dahil kasi i-layout pa ito, no? Then, download QR. Tapos, ito na yung ipapasa sa akin. This Monday. Ito siya. Ayan. And direct. Ayan. Papasa niya na sa akin. Okay, so that's all.